Naalala mo pa ba si Kisses Delavigne? Yung dating halos araw-araw mong napapanood sa telebisyon, bigla na lang nawala na parang bula. Noong 2021, halos saan ka man tumingin, nandoon ang pangalan ni Kisses Delavigne. Kung nasubaybayan mo ang Miss Universe Philippines 2021, alam mo kung gaano kalakas ang impact niya noon. I am doing very good because my mom and my dad, two of my biggest supporters in life, are here. I can't ask for anything more. Halos araw-araw pinag-uusapan siya online sa mga botohan at survey sa internet. Palagi siyang nangunguna. Siya ang nagwagi sa Headshot Challenge. Siya rin ang nakakuha ng pinakamataas na boto sa Lazada na nagbigay sa kanya ng automatikong pwesto sa top 16 at kinilala pa bilang Miss Photogenic. Ngunit bigla na lang siya nawala. Kamusta na kaya ngayon si Kisses Delavigne? Bakit bigla siyang nawala sa spotlight? At nasaan na siya ngayon? Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa amin. Maraming salamat po. Matapos ang matibay na pagpasok niya sa top 10, sinabi pa ni Kisses sa isang panayam na buo ang loob niyang sasali siyang muli sa kompetisyon. Sa panahong iyon, nasa kanya na ang lahat. Ang suporta ng publiko, ang lakas ng pangalan at ang malinaw na direksyong tinatahak niya. Ngunit kasunod nito, may isang bagay na walang nakitang paparating. Bigla siyang naglaho. Unti-unting natahimik ang kanyang mga social media account. Walang bagong update, walang pahiwatig ng susunod na hakbang. Ang huli niyang post sa Instagram ay mula pa noong 2021. Sa loob ng halos 3 taon, naghintay ang isa sa pinakamatatag at pinakamalaking fanbase sa bansa, ang Kissables. Pero walang dumating na paliwanag at tulad ng isang kwentong biglang naputol, tila naglaho si Kisses. Hanggang sa mabuo ang tanong na hindi maiwasan ng marami. Ano nga ba ang tunay na nangyari kay Kisses? Upang maintindihan kung bakit na iba ang landas na tinahak ni Kisses, kailangang balikan ang pinagmulan ng lahat. Bago siya nakilala ng publiko bilang Kisses Delavigne, isa muna siyang simpleng probinsyana na ang tunay na pangalan ay Kirsten Danielle Tan Delavigne mula sa Masbate. Si Kisses ay tinatawag na isang miracle baby at hindi ito basta palayaw lamang. Noong 6 na taong gulang siya, na-diagnose siya ng viral encephalitis. Nawalan siya ng malay at nakoma, isang yugto ng kanyang pagkabata na nag-iwan ng matinding bakas sa kanyang pamilya. I want people to know about me. I'm a miracle baby. And I'm just so proud of that story kasi there's nothing in the world that's more beautiful than being born out of 8 pregnancies. And my mom is so proud of me and I have a family that really believes in me and I think that I'm the most blessed person in the world. Ayon sa kanyang ina, sa 8 pagbubuntis, si Kisses lamang ang nabuhay. Dahil dito, itinuring ng kanyang pamilya ang kanyang buhay bilang isang himala. Ang karanasang ito ang naging pundasyon ng kanyang pagkatao. Ito ang kwentong dala-dala niya nang pumasok siya sa Pinoy Big Brother Lucky 7 noong 2016. At ito rin ang dahilan kung bakit mula pa noon iba na ang direksyong tinatahak ni Kisses kumpara sa karamihan. Sa loob ng bahay ni Kuya, hindi siya nagpakilala bilang isang artistang may ambisyon. Ang ipinakita niya ay ang sarili niya, tahimik, totoo at hindi pilit. Dahil dito, mabilis siyang nakilala ng mga manonood, hindi bilang isang aspiring actress, kundi bilang isang totoong tao. Kaya hindi na rin nakapagtataka nang siya ang itinanghal na second big placer ng season. Congratulations! Ikaw ang second lucky big placer, Kisses! Ang kanyang pagiging totoo ang naging pinakamalakas niyang puhunan. Ngunit sa mundong sanay sa pagpapanggap at pagsunod sa inaasahan, ang pagiging totoo ay hindi palaging biyaya. At dito nagsimulang mabuo ang pinakamalaking banggaan sa pagitan ni Kisses at ng industriyang kanyang pinasok. Paglabas ni Kisses mula sa bahay ni Kuya, mabilis siyang isinabak sa karaniwang takbo ng industriya. May nakahandang plano, may sinusunod na formula, at ang unang hakbang sa planong iyon ay ang love team. Dito isinilang ang tambalang Donkiss, ang pagtambal kay Donnie Pangilinan. At dito naging matagumpay ang kanilang love team at career ni Kisses. Nagkaroon sila ng mga teleserye at isang napakalaking fanbase na araw-araw lalong lumalakas. Sa ganitong sistema, malinaw ang inaasahan. Manatili sa tambalan, palakihin ang pangalan at ulitin ang formula. Taon-taon proyekto pagkatapos ng proyekto,
Para sa industriya, ito ang lohikal na hakbang. Pero para kay Kisses, dito na siya nagsimulang hindi maging masaya. Pero sa kabila ng tagumpay, gumawa si Kisses ng desisyong hindi inaasahan ng marami. Noong Hunyo 2019, bigla niyang ginulat ang publiko. Hindi sa pamamagitan ng kanyang management, kundi direkta sa sarili niyang social media. Naglabas siya ng isang mahabang pahayag. Doon niya malinaw na sinabi na matagal nang tapos ang tambalang Don Kiss. Ngunit mas tumatak ang dahilan kung bakit. Ipinaliwanag ni Kisses na ayaw na niyang maging bahagi ng isang sistemang pinaglalaban at pinaghaharap ang dalawang babae para lamang sa ikatatagumpay ng isang love team. Hindi lang ito simpleng pagputol sa isang tambalan. Ito ay isang malinaw na paninindigan. Sa kanyang pahayag, kinwestiyon niya ang mismong sistema ng love team sa industriya at tumanggi siyang maging bahagi ng mga awayan ng fandom na nag-uugat sa isang lalaki. Isang desisyong bihira sa showbiz at hindi lahat ay handang tanggapin. Sa isang panayam sa programang Mars Pa More ng GMA, diretsahan siyang tinanong tungkol sa kanyang mga naging desisyon. Hindi siya umiwas sa tanong. Ang sagot niya simple at prangka. Sabi niya, "Ako po si Kisses De La Vin. Kung ano ang nakikita ninyo, iyon na po ako." Ipinaliwanag niya na sa mundo ng showbiz, may mga bagay na inaasahang gawin ng isang artista, kahit minsan ay hindi na ito komportable para sa kanila. At aminado siyang, kapag hindi niya ginagawa ang mga inaasahang yon, doon nagsisimula ang problema. Kaya nang tanungin siya kung lumalabas ba na may attitude siya, malinaw ang sagot niya, "Oh, para sa industriya, ang ganitong pag-uugali ay tinatawag na diva o mahirap pakisamahan. Pero para kay Kisses, ito ay simpleng pagiging tapat sa sarili." Sa tradisyonal na pamantayan ng showbiz, ang tawag dito ay hindi madaling kontrolin. At dito tuluyang nagkaroon ng lamat ang relasyon niya sa industriyang kanyang kinabibilangan. Nagkaroon pa si Kisses ng ilang proyekto, kabilang ang teleseryeng Daig Kayo ng Lola Ko sa GMA. Pero habang tumatagal, mas nagiging malinaw na hindi na siya lubusang umaangkop sa karaniwang artista. Lumabas ang mga balitang maaaring piliin niyang lumayo sa showbiz upang ituon ang pansin sa kanyang pag-aaral. At kahit walang opisyal na pahayag noon, kapansin-pansin ng isang bagay. Bumabagal ang takbo ng kanyang karera. At dito napunta sa isang mahalagang tanong. Mananatili ba siya sa landas na inaasahan ng lahat? O hahanap siya ng direksyong mas tugma sa kung sino talaga siya? At dito nagsimulang mabuo ang susunod niyang malaking desisyon na magbabago ng lahat. Noong 2021, ginawa ni Kisses ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa kanyang karera. Sumali siya sa Miss Universe Philippines. Sa simula, marami ang nagduda. Bakit? Dahil ang mundo ng pageantry ay kabaligtaran ng nakasanayang takbo ng showbiz. Kung saan problema sa showbiz ang pagiging tahimik at totoo, sa pageantry, ito mismo ang pinahahalagahan. Mabilis na nakita ang epekto nito online. Siya ang nagwagi sa Headshot Challenge. Pinangunahan niya ang Lazada votes, dahilan para automatiko siyang makapasok sa top 16. Kinilala rin siya bilang Miss Photogenic at tinanghal na Miss Red Fox Awardee para sa may pinakamataas na online votes. Sa puntong ito, malinaw ang mensahe, malakas pa rin ang Kisses brand. Tinapos niya ang kompetisyon ng matibay at pumasok sa top 10. Sa bahagi ng Q&A, nang pagpipilian siya sa pagitan ng kahirapan, korupsyon at suliraning pangkalikasan, malinaw ang kanyang sagot, wakasan ang kahirapan at gutom. At gaya ng kanyang sinabi noon, muli niyang pinagtibay ang kanyang intensyon na babalik siya. Kaya dito lalo lumalim ang tanong ng marami. Bakit siya nawala? Bakit niya piniling lumayo? Sa mismong sandaling napatunayan na niyang kaya niyang magtagumpay. May isang pahayag na kalaunay na iuugnay sa kanya. Gusto kong maalala bilang babaeng tumakas. Sa unang dinig, mabigat ito. Parang kwento ng pagsuko. Parang isang paalam. At dahil sa katahimikang sumunod, mas lalong nagmistulang ganito nga ang kanyang pinili at naging desisyon. Sa gitna ng mahabang katahimikan, may isang pangyayaring lalong nagpalito sa lahat. Biglang lumitaw ang isang bagong Instagram account. Mabilis siyang natunto ng mga fans at hindi nagtagal nagtrending ito sa social media. Ngunit kasing bilis ng kanyang paglitaw, ganon din kabilis ang pagkawala ng account. Agad itong binura, maraming nagtatanong.
Ito na ba ang senyales ng kanyang pagbabalik? Ngunit walang sumunod. Sa halip, lalo pang lumalim ang misteryo. Hanggang Hulyo 2025, doon sa wakas lumabas ang sagot sa tanong na matagal nang tinatanong ng marami. Nasaan na si Kisses at ano na ang buhay niya ngayon? Siya pala ay nasa New York. Si Kisses ay isa ng estudyante sa Martha Graham School of Contemporary Dance, isa sa pinakaprestihiyosong dance school sa buong mundo. Nakita siyang nagtatanghal sa Spring Showcase 2025 ng paaralan at sa detalye ng programang iyon, malinaw ang isang bagay. Nagsisimula siyang muli sa bagong yugto ng kanyang buhay. Ang kwento ni Kisses ay paalala na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa dami ng exposure o kasikatan. Pinsan ito ay nasusukat sa tapang na bitawan ang isang spotlight na hindi natugma sa iyo. Ngayon malinaw na kung ano ang buhay niya ngayon at kung nasaan na si Kisses Delavin. Nasa lugar kung saan siya mismo ang may hawak ng direksyon ng kanyang buhay. Pero ikaw, ano ang tingin mo? Tama ba ang naging desisyon niya na lumayo sa spotlight? O sayang ang karerang pwede pa sanang lumaki? I-share ang sagot mo sa comment section. Kapag nagustuhan niyo naman ang kwento ni Kisses, huwag kalimutan mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panunood.